Good morning! Good morning. It's coffee time with God. Amen! Okay. Ang gospel reflection natin is a continuation of Jesus and Nicodemus. So it's taken from John 3 verses 7 to 15. Let us So pray. mag-pray muna tayo. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus, "You must be born from above. The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Nicodemus answered and said to him, "How can this happen?" Jesus answered and said to him, "You are the teacher of Israel, and you do not understand this? Amen, amen, I say to you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But you people do not accept our testimony. If I tell you about earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you about heavenly things? No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So ako, ang napili ko dito yung eternal life. Actually, pag mini-minimize mo, syempre yan yung pipiliin ko. Pero alam mo bakit? Kasi pag sinabi kasing eternal life, yan yung focus talaga ng tao, talaga yung kung pwede nga wag silang mamatay, di ba? E paano kung ang sinabi dito, everyone that believes in Him will have eternal life. Hindi pa ba magandang promise yun sa atin na meron tayong eternal life? Eh kung talagang gusto din natin ito makuha, aalamin talaga natin kung paano ba yun? Paano ba namin makukuha yung eternal life na yun? So yun yung process, no? Na sinasabi dito, na sinabi rin dito na kasama mo ka nga nila Lord pero hindi ka pa rin nila pinapaniwalaan. So, ibig sabihin, hindi din ganun kadali, no, na makuha yung eternal life. Pero nandyan na yan. It's up to us, no, if we really go out of our way. Ano yung out of our way? If we really seek God, no, in our lives. And then when we try to seek Him, how do we seek Him? Ito yung ginagawa natin, yung pagsisimba natin, yung pagiging mabuti natin sa kapwa. Those are the things that is the way of seeking the Lord. No, hindi naman yung seeking the Lord na parang lagi kang yung parang yung gusto mo nang magmadre. Hindi naman ganun kasi kung pamilya ka, no, yun gagawin mo lang kung ano yung dapat bilang Kristiyanong magulang. So kaya nga dito, sinasabi dito na
what you see is what you should testify, sabi rin doon. Kaya kung anong nakita natin dito sa pinag-aaralan natin, tulad ng sinabi dito ni Jesus, yun yung ilalabas natin. And that is one way of giving us hope so that since we believe in God, we may have eternal life. Okay. Yung Amen. eternal life, parang sinasabi mo, mahirap agad paniwalaan. Napakahirap. Because it is something that you do not see. Yes. So, ayan ang sinasabi mo na kailangan we continuously seek God so that we will be able to understand. Yan pa naman ang pangako niya sa atin, that we may have eternal life. Sobrang Okay, pangalan. yeah. Yes. Ako ang napili ko, dalawa, no? Yung earthly things and heavenly things. Sabi nga ni Jesus diyan, pag sinabi ko sa inyo yung earthly things, hindi naman ninyo tinatanggap. What more kung ang sabihin ko sa inyo are heavenly things, kapareho ng eternal life? Paano nyo patatanggapin yun? So this is again the challenge of our Lord Jesus. Kung paano ba natin matatanggap yung heavenly things while we are here on earth. Okay. So tama yon, no? Kasi dalawa talaga yun eh. Earthly and heavenly. Magkaiba. At pareho natin, ini-strive natin na kunin, no? Gusto natin dinedesign natin makuha both. Nako. Kaya lang depende. Parang ako so yun yung sa'yo. Okay, explain. Gusto ko din sabihin yung message, ano. So parang ang message parang message ni Lord na nararamdaman ko na gustong pasabi din na i-share sa iba na, di ba dalawa, no? Earthly and heavenly. Gusto mong makuha yung earthly, seek mo muna yung heavenly. Yung heavenly, hindi pwedeng sabay eh. Alam mo kasi pag sabay, naglalaban yan eh. Kasi iba yung pananaw example lang, umiinom ka ng kape. Sarap, Starbucks, biglang may mahirap na tao. Gustong-gusto ko itong kape na to eh. Wala rin naman akong pera pambili. Bigay lang to ng nanay sa akin pambili. Merong talagang kailangan niya. Kunyari, mali mo, yun yung gamot niya or something. Pag heavenly thing inuna mo, hindi mo isipin yung sarili mo, bibigay mo yung kape mo o yung pagkain mo dun sa mahirap. Pero kung earthly thing yung uunahin mo, gutom naman ako, maintindihan naman ni God, gutom din ako muna. Diba? Parehong tama. Pero makikita mo, mahirap yung heavenly thing. Kasi merong sakripisyo. Ngayon, babalik tayo. Eto, may krus ako lagi. Kaya sana kayo, meron din kayong suot na krus dito, no? Andiyan si Jesus sa loob. Kasi si Jesus, bakit pupuntahin pa niya si Jesus dito, yung anak niya ni God, no? Para i-crucify. Ba't hindi nalang pumunta dito? Oy, merong heaven ha? Maniwala kayo kung hindi, ganyan. O, tapos na. Ba't kailangan pa siya mag-crucify? Kasi ibig sabihin, pinapakita sa atin na there's power, no? In being selfless. There's power in, kasi when we die to ourselves, that is the time God, no, comes into our heart. So doon tayo nagiging heavenly. At pag naging heavenly tayo, yung earthly things, napakadali na po yan na ma-achieve. Kaya yan po yung sikreto na gusto talaga natin makuha dito. Na una muna yung heavenly. Yun yung na-realize ko dito na hindi ko talaga rin naisip. Yeah. We really have to aspire to gain eternal life. Pero alam naman natin, eternal life will be gained in heaven. Yes. Doon na yun. But we prepare ourselves through the earthly life. So kung nandito tayo sa earth, what we need to gain is happiness muna. Siguro happiness. Ayan kasi yung if we want happiness,
we need to understand that to gain happiness, sa katuruan pa rin ng ating Panginoon yan. So that means, happiness, maraming times na namin na-prove that not material things, hindi yung mga treasures ang talagang nagbibigay ng parang permanent happiness. Treasures, sabi nga dun sa Bible din, naniniwala rin yung iba na ang treasures, eventually pwedeng mawala lahat yan in an instant. Totoo. But the happiness that comes from yung nag-uugatan yan, yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon, like yung being selfless, loving, di ba? At saka yung mga virtues na kailangan natin. That means that virtues, those virtues, yan ang parang sinasabi, deny yourself, pick up your cross, and follow me. So when you deny yourself, parang ano, no? Pag-iisipin mo, pag dinenay mo sarili mo, magiging masaya ka. Kala We have tried that. And totoo yun. Totoo. Kasi ang denying yourself, that means you are not seeking. Halimbawa, nagsaserve kami or tumutulong kami. Hindi kami naghahanap ng parang, Kapalit. kaya kami tumutulong kasi meron kami makukuhang kapalit. Now, if you do not expect that kapalit, so whatever reaction nung iyong tinulungan, that will give you joy. Kasi you Because did that for helping God. gives you joy. Yes, and you're doing it for the Lord. So we continuously seek the heavenly things, but here on earth, dito natin inihahanda yon. Meron akong parang example lang, no? Yung ano, di ba yung mga mayayaman, yung talagang sobra-sobra na yung pera nila. Hindi talaga sila makontento. Kaya, dami na nilang kotse. So, kailangan dapat marami tayong bahay. Andyan na lahat, no? Ano pa kaya? Kita naman nila yung mukha nila. Gagalawin naman nila yung mukha nila hanggang sa na-deform na yung mukha nila. So, walang kakontentuhan ang tao. Ngayon, pag yung contentment, hiningi nyo kay God at ibibigay ko alam ni God yun, basta talagang totoong hinihingi mo yun. Kahit wala kang ulam, maniwala ka, kahit wala kang ulam sa mesa mo, pero may gana ka, magiging masaya ka. Kung ang dami mong pagkain, may lechon ka pa sa mesa mo, pero wala kang gana, magiging masaya ka ba? Hindi rin. It's not what you have, but it's what God gives you to have yung grace. Na ikaw lang ang nakakaramdam noon. Kasi nakikita ng tao, masaya ba yan? Parang hindi, di ba? Kasi grasya yon. Hindi pa rin nang nakikita nila, ang dami yung pagkain. Sigurado masaya, pero hindi nila alam nasa loob. Karamihan pa nga nung mga nagpapakamatay, sila pa yung mga mayayaman. Di ba? Kasi meron silang hinahanap. At ang hinahanap nila, only God can give. So tayo ngayon, maswerte tayo. Dahil actually kami nga late na may edad na kami, ganito kami. Pero yung mga nakikinig ng mga bata, nakasama namin sa simbahan. Kaya saludo talaga ako kay St. John Bosco. Kasi talaga yung mga bata, pagka natutunan nila yung pagiging malapit kay Lord sa batang edad pa, naku, wala silang mga kasi dami pa ng mga problema mga bata ngayon. So kailangan nila yung grasya that comes from God. Okay. Yan. Okay. So Okay. maraming salamat and we'll see you tomorrow. In our coffee time with God. Amen.